Okay guys, good evening. Okay, so mayroon ako ditong flash drive, USB flash drive. Yan, sa train natin yan. Bago ito, no. So ito-try natin kung working talaga siya at magandang quality. Yan. So gagawin natin siyang bootable flash drive, and then we will install Windows gamit itong computer na ito, no. Okay, so unang-una, ano nang gagawin natin dito? So, syempre dapat may installer tayo. Yan, for assessment. So, yan yung mga files natin. Tapos, kukunin lang natin yung kailangan natin. Dahil nga real PC ang ating kailangan. So, yung ating gagamitin ay real PC. So, ibig sabihin ito din ang ating pupuntahan. Okay, so marami tayong pwedeng gamitin, no? Hindi lang Rufus, hindi lang. So, hindi kasi updated to, no? Ito sa ating hard disk drive yan, mga updated yan. Pero dito hindi. So, sa computer, updated din, no? So, dito ay hindi pa. Okay, so hindi pa natin na-update. So, ibig sabihin na marami pang kulang na yung ating mga third-party application. Pero pwede na yun, no? Rufus muna ang ating gagamitin. So 3.18 muna ang ating gamitin. Okay, so dahil nga ito yung Windows 10 na, so lalagyan natin ng ano yan, pangalawang partition. Okay, so dahil wala pang partition, we will check na kung may partition na. So yun, may partition na. So install natin siya ng Windows Server 2012 gamit itong USB flash drive. Gagawin natin siyang bootable flash drive. Okay, so tara, umpisa natin. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. So, balikan lang natin yung Rufus na yon. So, magra-run tayo. Okay, so unang-una, ilagay muna natin yung ating USB flash drive sa ilalim, no. I-salpak natin sa, or insert natin sa USB port. Okay. Okay, so yan. Nalagay na natin. USB flash drive, medyo mahirap lang kasi bago siya. At saka medyo masikip yung ating USB port. So, yan. At least nalagay na natin. So, we'll check kung na-detect ng ating computer, yung USB flash drive. So, Windows plus E lang, no, kapag Explorer. Yan, hindi ganyan nalalabas. File Explorer yan, no. So, this PC. Okay. Yan. So, meron siya na, ayun, mayroon na pala siyang installer. Pero, try natin maglagay ng bago. Windows Server 2012 ang ating lalagay. Okay, so para mabigyan din natin ng emphasize or diin kung paano yung tamang procedure sa pag-install ng ating operating system. So unang-una siyempre gagawa ng bootable flash drive using Rufus or iba pang mga pwede naman kasi direct, no, direct from the website of the Microsoft. Marami pang paraan. Mga third party application, pwede rin command, no, CMD. So ito yung mga isa sa mga paraan lamang yung Rufus. Okay, so may 2012 naman tayo, so gagamitin natin yan. Pero bago tayo gumamit nito ng ating Rufus, okay, so alamin muna natin kung ano yung klase ng ating hard disk, kasi yun yung isa sa mga pinakamahalaga, no. Malaman natin kung ano yung partition scheme ng ating mga hard disk. Ano po? So, punta tayo sa hard disk natin. Yan, sa this PC. Okay, so paano malaman kung siya po ba ay MBR or GPT? So, punta lang yung ating local DC. Right click. Yan. Okay. So, right click sa ating local DC. Tapos, properties. Yan. Okay. So, ganyan ang lalabas. Okay, pansin nyo naman, no, mayroon tayong 34 GB na use na. Tapos yung free space natin ay 58 GB na lang. So yung laki. At sobrang laki na yung nabawas. So kaka-install ko lang ito, no.
Okay, siyempre, yung ating for assessment, yan. Yung ating for assessment, malaki kasi ito, no? Kaya kinain niya, pati yung virtual machine natin, malaki din kumain ng hard disk yan. So, 176 GB, sobrang laki. Okay? So, yun, no? Balikan natin to. So, local DC, properties, right-click lang po, no? Right-click ng ating local DC. Tapos, properties, yan. Tapos, pupunta tayo sa hardware. Okay? Yan. Pipili tayo sa dalawa. So, dahil nga ito ay dalawa lang na-detect. So, ibig sabihin ito yung USB flash drive, yung bago natin. Pero, ito yung pinaka-hard disk natin, yung 500, no? Yan. So, properties natin, yung ating hard disk drive. Tapos, puntahan natin siya sa volumes. Okay? So, makita natin this information. So, wala pang nakasulat. Okay? Wala pang nakalagay. So, ang gagawin natin, populate muna natin. No? Kasi dyan natin malalaman kung siya po ba ay MBR or GPT. So, next ulit tayo. Populate ulit tayo. So, kanina ay administration privilege or administrative privilege. So, populate na natin. Ano po? So, yan ang gagawin. So, naka-GPT siya. Okay? So, yan yung ating partition style ng ating hard disk drive, no? So, GPT siya, okay? So, anong gagawin natin ngayon? Dahil GPT yung ating hard disk drive, so dapat yung ating bootable flash drive ay maging GPT din, no? So, ibig sabihin yung MBR, negative yan, no? So, ang pipiliin natin ay GPT. Yan. So, na-select na natin yung ating ano, yan. Yung ating USB, yan, automatic naman madidetect kapag nilagay natin doon sa USB port. So, na-measure natin siyang 32 GB, okay? And then, isi-select lang natin yung proper ISO or image file para, yan, lumabas kung ano yung mga partition scheme niya kasi nga naka-disable dyan kapag hindi siya nasiselect pa, okay? So, yung ating GPT under yan ng UEFI, okay? So, yan. So, yan ang mga makabago nating mga target na system ay UEFI. Dahil nga para ka GPT yun, ano. Okay, so yun. Okay na tayo dito. So, NTFS lang. Gagawin ko lang NTFS to. Yung file system niya. Tapos, palitan ko na lang, no. Okay. So, dito anong pangalan kaya? Okay, practice server 2012. Dahil server 2012 naman talaga siya. Yan, 2012. Okay, dahil akong gumawa, hindi Marlon, Mar na lang. Yan, server 2012 Mar. Okay, so kung okay na lahat, so dito wala naman babaguhin, default na yan. Okay, so i-start na natin. So GPT lang, ano, dahil GPT yung ating hard disk drive. So yan, nag-process siya. So ilang minuto, so 11:32 na ngayon PM. So, ilang minuto kayo na ito matatapos, no? Okay, so ganyan lang yung tamang procedure or tamang steps kung paano tayo mag-bootable. So, hindi lang basta mag-bootable ka na agad porket may Rufus ka na or may image file ka na or ISO image file ay mag-bootable ka na agad. So, unang-una, siyempre, alamin mo muna kung meron kang pag-i-installan na maayos. So, kung ano yung properties niya, no? Kung siya po ba ay MBR or GPT partition style. Okay? So, yun. Ganun lang pag-alam sa sa kanyang partition style, no? So, right-click lang yung kanyang local DC. Tapos, properties. And then, yan. Hardware. So, piliin si hard disk drive, not USB. So, si USB, pwede naman, no? Tingnan natin kung anong yung itsura niya. So, ganun. Pag USB ang inyong pipiliin. So, tingnan natin kung i-epekto pa din kasi nga ginagawa siyang bootable flash drive. So, pabilit natin. So, hindi. Dahil under process siya. So, ongoing yung process niya. So, yun. Dito muna tayo kay hard disk drive. Yan. Volumes lang. Tapos, populate. Okay.
So kailangan kasi malaman muna natin kung ano yung disinformation ng ating hard disk drive. Yun yung pinakauna. So GPT, no. So kailangan GPT pa din yung ating ilalagay na bootable flash drive. So hindi pwedeng MBR. Okay? So lalo na yung mga computer na mabago ngayon ay more on GPT na, no. So dito sa mga computer dyan sa baba, okay? So ilan lang yung MBR. So kailangan siya i-convert to GPT para hindi na magka-problema. So next time na lang convert natin. So pwede naman siya i-convert. Pero kung ako tatanungin, kung yan po ay assessment, magaganap sa assessment. So mas maganda nang kung ano lang yung class, anong hard disk ang nandun, kung ano yung hard disk ng computer, ay yun na mismo yung pagbabasihan, no? So mag-a-adjust doon dapat USB flash drive kasi nga matagal yung proseso. Okay? Kung ikaw pa mismo ang magko-convert sa from GPT to MBR or MBR to GPT. Okay? Yun, no oras na, 11:34 na. Nangamalot na tayo. So tapos lang natin to, no. Okay? Tapos tutulog na din. Nakapag-prepare na din ako for tulugan. Okay? So yun, prepared na naman kahit paano. Yan. Okay? So we have 52.6%. So yan lang, medyo matagal, no. So 11:32, so 3 minutes na. Hintay lang natin. 56.8. Okay, so 57. So yun nga ang purpose natin, para mabigyan din natin ng tutorial. Yan, kahit paano sana maunawan yung aking sinasabi. At ako yung medyo inantok na din. So kanina pa dapat sana, kaso nga lang ay may ginawa pa. So yun, trying to show kung ano yung tamang proseso. So kung minsan kasi nakakalimutan, yung kung minsan ay install lang ng install, no, gawa na lang ng bootable flash drive agad without knowing the properties of the hard disk drive. Kaya nangyayari dyan, kapag hindi mo alam yung hard disk drive, tapos tsamba na lang mangyayari, no. Pag hindi na tsambahan or nagkamali, so yun, another time, another process na naman. So magtitsamba na naman. Okay, so although GPT, MBR lang naman yan, so pero malaking tulong din kapag alam mo na agad yung paglalagyan ng iyong operating system. So means hindi ka na mahirapan, hindi na mag-a-adjust pa. So yan. So we have 69.6%, 70.1%. Yan. So hanggang maging 100%. So yung cancel na yan, magi-stop yan. Tapos babalik siya sa start, no. So hindi lang porket bumalik siya sa start na pwede na siyang may start ulit or may enable na yung kanyang start. So this naka-disable kasi yan, ano. So naka-gray siya. So hindi porket na hindi na siya naka-gray or hindi na siya disabled ay mag-i-start na tayo, no. Okay, so magbabasa muna at titingnan yung proseso. So marami dyan, no. Marami ang paulit-ulit na ganyan ginagawa. Akalay pipindutin nila ulit, no. Pipindutin ulit. So marami na akong experience niyan, lalo na sa assessment. Kaya tumatagal sa pag-i-install kasi nga kalay mag-i-start ulit, yun pala tapos na. Kailangan na lang palang properly eject or properly remove from the computer. Okay, so yun, 80% na, lapit na. Okay, na-enter na tayo. So ito, no, ito kasi ginagamit ko sa virtual machine din, no. Yan. Dati hindi ko siya magamit kasi nga nag-hang. Kahit 2012, yan, hindi ko rin magamit ito. Kahit 2008 pa nga, no, hindi ko rin magamit. Nag-hang siya, hindi siya pinagsabi-sabihin. Pero nung reformat ko na siya, nilagyan ko ng bagong Windows, yun, nag-okay na. So iba talaga nagagawa, no, kapag bago yung Windows. And then baka hindi compatible doon sa Windows na install. Nag-hang talaga siya, may mabagal. Okay, so yun, malapit na. We have 88.8%. So kapag natapos natin yan, punta na tayo ng BIOS. Ano po? Para tayo makatulog na.
Okay, 90%, 91%. Okay, so yun lang gagawin, no? So hindi lang tayo basta-basta gagawa ng bootable flash drive. Kailangan alamin muna, alamin muna kung ano yung partition style or partition scheme na mayroon ang isang hard disk drive. Okay, kung yan po ba ay GPT or MBR, para hindi na mahirapan. So ganun lang naman, no, kadali. Yan. So kasi pag nalaman natin, maiwasan natin yung paulit-ulit na proseso, no? So siyempre additional yun, skills na kung saan makakatulong for good result ng assessment, no? So maging maganda yung result ng assessment kasi nga prepared ka, lalo na ito, no, sa mga basic pa lang ng core 1. Okay, so yun, kailangan talaga din minsan practice, kasi nga the more you encounter the things or yung situation ay mas naging madali sa susunod na mga araw, no, mas naiiwasan. So we have 91.8%. Yan. So yun, kailangan lang maging 100% yan, tapos mag-install na tayo. So kanina pupuntahan ko sana sa comp MGMT, kasi nga sabi ko kung wala naman partition na ako nagawa before, pero ito dapat standard to, no, nagagawa na agad yung partition nya, another partition, bago ka mag-install ng operating system sa isang hard disk, no. So kailangan nagawa na agad yun, kasi nga ito yung paglalagyan mo ng server. Okay, pero kung wala talaga, hindi, punta ka lang sa Windows plus R. Yan, try natin nga comp. So comp MGMT. Okay, mgmt.msc. Yan. Okay, ganyan lang, no, msc. Yan, comp mgmt.msc. So enter lang. Yan. So patapos na yung ating Rufus. Yan, patapos na. 92.7%. So i-close na natin ito. Hindi na natin kailangan para mabukasan. Okay, so i-close na din to. Properties lang naman ng hard disk drive. Okay, yan. 92.9%. Pero kung wala tayong partition, pwede naman dito sa computer management, yan, comp mgmt.msc, no. Yan, console yan ng Microsoft Windows. So yun, disk management tayo. Tapos yung kagaya ng mga tinuturo ko kasi ito, no, kasama to sa ating forms or sa ating form. Yan. So training natin to, no. Okay, so ganyan lang gagawin, no. Yan. So mag-i-shrink ka lang naman para magkaroon ka ng another partition. So shrink volume ko lang. Try natin na magkuha lang 10 GB. Yan. So 10 lang ang kukuha natin. Or 1 lang. 1 GB or 1000 MB. Or 2000 MB. Yan. Tingnan natin kung madadagdagan dito, no. So yan yung mga partition volume. Mga volume natin. So shrink natin. So dapat madagdagan yung volume natin. Yan. Okay. So nadagdagan siya. Unallocated disk na. So pwede mo siya yung format para yun ya. So dahil hindi pa yan makikita sa Explorer. So mamaya madagdagan yan, no, ng isa. So try natin i-format to. Okay. So, ganun ang gagawin, no? So, right click lang dito sa unallocated disk. And then, yan. Next lang. Tapos, next lang. Tapos, next lang. So, yan. Dapat mag-blue din yan. Yan, 1.95. At dapat makikita din sa ating, yan. Dapat makikita dito yan. Yan, kita naman. 1.93 GB free. So, i-delete na ulit natin yan. Kasi nga, sayang din naman. May sasama pa yan doon sa dapat, no. Sayang ang space. So, use lang natin.
So, paano ibabalik? Kung kanina extend, ngayon naman ang gagawin natin ay kung kanina i-shrink, gagamitan naman nga natin yun ay extend volume. No? Volume kasi yan. No? Tapos yan, next tayo. Yan, wala nang pipindutin yan. Next lang. Tapos, finish. So, yun, bumalik agad. No? So, bilis lang kasi maliit lang. Yan. So, wala na ulit. Yan, 3 na ulit, no? So, yun, tapusin lang natin. 94.4%. Okay, medyo matagal pa, no? So, ganun lang gagawin, no? Kung walang kang partition nagawa or wala kang volume. So, yun. Pupuntahan lang yung mga computer management. Yan, wala pa. 95.5%. Okay, 95.5. Tapusin lang natin. Pause ko muna. So yun, nakatulog na ako. 95.9. Tagal pa. 95.9% pa lang. So yun, 96%. So hintayin lang natin. Matapos na siya. 96.7. Okay. Nakakantok na talaga, no? Okay, so tapusin lang natin to, tapos mag-install tayo ng operating system or Windows. So hindi rin basta-basta mag-install to, no? So kailangan pumunta muna tayo ng BIOS. At kailangan naunawa natin yung mga pipindutin doon. So matulog. Yan. Okay, tapos na. Start ulit, no? So ibig sabihin tapos na yan. Okay, so tingnan natin properties. So Windows plus E, Windows plus E lang. Yan. So yan yung ating flash drive. So this PC, tingnan kung bagong itsura niya. So yan, ganyan ang itsura. So dapat ang normal na itsura ganito, no? Ganyan. So dahil bootable na siya, kaya ganyan yung itsura niya, no? Yan. Okay, bootable flash drive na siya. So ngayon, punta na tayo ng ating BIOS. So anong gagawin natin? Shutdown natin to. Okay, restart. Yan. Yan, restart tayo. Tapos yan, i-prepare na save to. So wala pa, no? Pag malapit na, F2 tayo. F2. Yan, prepare na save to. Yan. So sa BIOS tayo. Okay, exit lang. Okay, wala. Yung keyboard natin yan. May problema ang keyboard natin. So yes lang. Okay, ganyan ang mangyayari. Puntahan natin si BIOS. Yan. BIOS setup tayo. Or F10. Tapos, tayo ng, yan. Security pa yan po sa advanced. Punta natin sa advanced. Pili natin si boot option. Okay, so depende yan sa computer, no? Iba-ibang BIOS setup natin. Or yung pictures or yung kanyang appearance, depende din sa computer. So sa UEFI tayo, taas natin, yan, taas natin sa USB. Okay, so ito kasi bootable natin, no? Yan, enter natin pag ganyan na, tapos taas natin yan, tapos enter ulit natin yan,
So, legacy natin gagalawin yan. Kasi nga, dahil GPT tayo, so UEFI yung ating gagamitin. So, okay na. So, dahil GPT, dahil Windows Server 2012, at yun yung ating hard disk ay GPT din, partition style. So, pipili natin dito ay yan, UEFI. So, enter lang natin. Okay, nag-enter na tayo. So, skip natin. Skip. Yan. So, lock lang tayo. Tapos, ano pa? So, secure boot. Puntahan natin. Yan lang naman yung mahalaga. Secure boot. Kailangan yan po ay naka-disabled. So, secure boot natin naka-disabled dapat, no? Disable. So, okay lang yan. Kahit legacy, walang problema. So, naka-disable dapat para magalaw natin. So, pag okay na, F10 tayo. Yan. Pindutin lang si F10. Yan. F10. Yan. F10 lang tayo para sa save. Tapos F10 tayo. Yan. So, saving lang, no? Clean C, yes. Okay. So, pupunta na yun doon. So, pwedeng F2 or di kaya F9. Depende sa computer yan, no? So, F9 ako. Or F2. Punta natin sa F2. Same sa kanina. Yun. Nauna si F9 kasi pinunod ko na si F9. So, pipili natin yan ay kasi pag F9 ano yan boot option or boot menu, no? Pag F9 or di ka F12 or delete, no? So, depende sa computer. So, ito kasi ano to, no? HP. Yan, HP siya. Yan. So, pipili tayo sa dalawa. Yan. So, yung UEFI. So, dalawang UEFI. So, Windows Boot Manager. So, ibig sabihin sa Windows Boot na yan. Tapos, legacy yun. Okay? So, UEFI tayo kasi nga GPT yung gamit natin. And then, yan. Pinin lang natin to. Enter. Yan. So, hintayin natin. So, piliin natin si UEFI yan. Maglo-loading files lang. So, ibig sabihin tama yung ginagawa natin. Okay, loading files siya. Yan. So, ganyan dapat ang lalabas. Okay, 12:34 na. Nakatulog tayo. Nakailip. 12:34 in the morning. So, ganyan dapat ang lalabas, no? So, Windows Server 2012. Okay. So, next tayo. So, wala namang gagawin yan. Wala tayong mabaguhin yan. Default lang. Next. Tapos, install now tayo. Yan. Yan. Setup is starting. So, ito yung Windows Server 2012. So, ganyan. So, apat ng pagpipilian. Ito ay ano lang, no? Evaluation lang. So, ang pipili natin dito ay yan natin. Yung server with GUI, no? Graphic User Interface. Yan. Standard po tayo with GUI. So, dapat yan yung ating mapili. Kasi mag-black screen lang tayo kapag server core installation. So, maraming problema dyan, no? Na-encounter. So, ganyan ang mangyari. So, accept lang natin. I accept the license terms. And then next. And then custom lang tayo. Tapos, hanapin natin si ito. Yan. So, install natin yan, no? Si 170 or 172 GB. Kasi dalawang partition lang naman pwedeng ma-install, no? Itong gigabyte na yan. Or dito, ano? Ito yung sa Windows natin. Windows 10. So, dito tayo maglalagay sa pang-backup natin. So, next lang natin. Hindi ko na siya po-format para hindi mapiktuan yung ating mga files. So, next lang tayo. Yan. Pag pinormat natin yun, mabubura lahat. No?
So since hindi tayo na format, ganyan na mangyayari, no? Walang magbabago doon. Kung may files ay okay lang yun. Ibig sabihin ni mananatili pa din si files doon, no? So ganyan dapat, okay? So copying Windows files and then getting files ready for installation. Yan. So Windows Server 2012 na ito, no? 38, 39. So ganito lang, no, mag-install, medyo matagal talaga. So normal yan. Lahat ng Windows kapag in-install mo medyo matagal talaga, no? Lalo na yung mga Windows na kung saan malaking gigabyte, maraming files. Lalo na yung mga 64 bits natin, no, matagal talaga yan. And 47%. So normal lang yan. So hintayin lang natin. At kung may inipin talaga tayo, hindi tayo pwede sa CSS ng C2. Yan, 50%. 79%. Malat na tayo. Okay, so okay lang yan. True na tayo mamaya. And 88%. Okay, 95%. So, tapusin lang natin. Tapos na tayo. Tuloy-tuloy. I mean, ngayong gabi lang, no? Hindi naman tuloy-tuloy. Yan. Yan, tapos na. Okay. Finishing up. So, yan. Nakita naman natin. So, mag-restart na siya. So, pwede nyo pinutin yung restart now kasi may restart now dito sa gilid. Yan. So, hintayin ko na lang. So, may 43 minutes na tayo. Okay, so wala na akong gagalawin dyan. No? Wala akong pipindutin. So, ayahin ko na lang. Ayahin ko na lang siya. Kung anong gagawin ni computer. Basta importante. Yan. So, punta natin yan. Wala na ako pinundit, no? So, 2012 lang. Automatic na yan. Tingnan natin kung ano yung maging nangyayari ulit. Tapos na tayo. So, madali lang naman mag-install, no? Hindi kagaya dati ni XP, mahirap, no? Dami pang yung mga sinaunang Windows operating system, mahirap mag-install, daming pinipindot. So, ngayon mas madali na installation. So, yan, getting ready na tayo. Okay, so anong nangyayari? Okay, yan. So, 45 minutes na tayo. 46 minutes. May gusto yung pasakit bahay. Antayin lang natin. Yan. So, wala natin gagalawin. 2012 talaga. Dalawa na yung partition natin. Yan. Kita nyo naman, diba? So, yun. Ginalaw ko para mag-stay siya. Yan. Dalawa na yung partition natin. So, ito yung Windows 10 natin. Default natin yan. Tapos, Windows Server 2012. Okay, R2. So, enter ko lang. Yan. Yan. So, kapag na-install, nakita natin na successful installation, tayo matutulog na. Importante working si flash drive. Working siya sa bootable flash drive. Yan.
So, yun. Yan. So, lagyan natin ng password. So, lagi may password si ating server mo. Huwag lang si Windows 10. Lalo na kung magka-client server kayo, no? So, kailangan blanco si Windows 10, Windows 7, or Windows 11. Pero sa server, yan man ay 2008 or 2012 or 2016 or 2019, kailangan may password dyan. Okay? CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, tab lang. CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, tingnan natin ang tamang password natin. Yan, CSS at 1, 2, 3, 4. Yan kasi ang password namin. So, finish lang. Okay, may finish kasi dun sa gilid mo. Hindi mo makita sa camera. So, yan. Yan ang itsura niya. So, try natin. Control-Alt-Delete. Mapapasok natin. Tapos kung lalabas yung environment yan. Hindi siya corrupted. 12:47 na in the morning. Okay, Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Wait, kung nag-loading pa. Nagang siya. Control-Alt-Delete. Kaya natin restart. Okay, restart natin. Kunti na lang eh. For testing na lang. Tulog pa. Delete. Yun, meron nga. Keyboard nga. Nice. Keyboard. Shift CSS. At 1, 2, 3, 4, 5. Keyboard lang problema. Okay, yan na. Namatay ng keyboard. Yan. May problema ang keyboard natin. So, yun. CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, enter lang natin. Tama naman password. Yan. Ganyan na itsura. No? So, dapat hindi siya black screen or black environment. So, dapat may itsura siya ng Windows talaga. So, hintayin na natin ang reloading. Yan. Okay. So, Windows license expired. Okay. So, expired na daw siya. So, tanggalin natin yung expiration yan. O, reset natin. Ayan. So, automatic na yan. Yung server manager nagra-run talaga yan. So, kasama yan sa loading. So, bagong-bago yan. Wala pa yung ibang installed yan. Bagong-bago. So, close lang natin. Yan. Tapos, tanggalin natin yan. Okay? Kasi, magkakaroon siya ng limitation. So, para tanggalin. So, sa pamagitan ng command. Okay? So, Windows R. Okay? Windows R. So, parang tapos ng slmgr. Okay? .vbs. Okay, tapos space. Walang space dito. Space. Dito ko sa baba. Okay. Tapos rearm. Ayan. So, slmgr.bbs space. Tapos forward / rearm. Then enter lang. Tapos may lalabas yun. Command completed successfully. Please restart the system for the changes to take effect. So, restart na natin.
Kaya magbabago at mawawala ito. Yan. Yung Windows expired, kailangan mawala yan. Mawala dapat yung Windows expired. Kasi nga pag client server, kapag may Windows expired, hindi natin magagamit ng ayos. So okay lang natin. Tapos restart natin. Yan. Hindi talaga ng keyboard. So yun. Ito lang may keyboard. Patay tayong gamit dito na iba. Pwede tayong manghiram muna. So hintayin lang natin. Bakit hindi siya nag-start? Okay. Wait natin. Yan, dito na lang. Tapos restart. Continue. Yan. Yan. So kailangan mawala yung expired. So nag-restart siya. Okay. Okay, so naputol yung video natin. No? Tapusin lang natin. Pasukin natin si Windows Server 2012. So enter lang. So basta maganda yung ating original na mga SanDisk, no. So book na yan kasi ginagamit namin dito, no. Okay. Basta original siya. Gamitin ko yung keyboard sa baba. Control Alt Delete. Kasi nga sira yung keyboard natin. Yun, okay na. Tapos CSS 1, 2, 3, 4, 5 enter. So nawala naman. Wala siyang expired. Wala na. So maglulog na pa si server manager. Yan. Pero wala na siyang expired. So ibig sabihin successful yung ating ginawa. Na-reset natin. So yun. Okay na tayo, no? So tulog na tayo, no? So pwede na yan. Okay. So pwede na natin tingnan sa Windows Plus E. Tapos properties, no? Ayan. This PC. Tapos right click dito. Right click. Properties. Yan. Okay. So Windows is not activated. Pero na-reset naman siya. Kasi hindi na lumalabas dito, no? So at least na-reset natin siya. So pwedeng ulitin yun, no? Mga 3 times yan kung kailangan talaga para mawala na yung expired. Kasi nga limited yan kapag expired. So shutdown na natin to. So kung titingnan natin yung ating misconfig, ibig sabihin dalawa lang operating system na mayroon tayo, no? So laging unahin pa din yung Windows ng client bago ka mag-install ng sa server. So dual partition na tayo, no? Dual boot partition. So misconfig tayo. So makita natin dito sa boot tab. Yan. So dalawa na yung ating Windows. Yan. Yung default lang natin yung isa. Para once na mag-restart siya, dito lagi siya papasok kay Windows 10. And then apply natin. Tapos okay lang. So ganyan na. Naka-default yung ating Windows 10. Kasi yan naman talaga lagi natin ginagamit. So for tutorial lang naman kaya tayo gumawa ng ganyan. So close ko to. Si-shutdown ko siya, no? Hindi siya restart, shutdown. Okay. So Alt F4 pwede din. Alt F4. Yan. So yan. Shutdown lang. Alt F4. So dahil walang space. Letra na lang kahit letra. Okay. So yan. Okay na. Shutting down. So true na tayo, no? Okay. So yun lang. Thank you and God bless. Sana may natutunan. Okay.